sharing with you my recipe for my homemade embutido na hindi tinipid ng ingredients. At kita nyo naman, pag homemade, made with love. So, ano pang hinihintay natin? Let's cook! I-prepare lang natin ang ating mga main ingredients tulad nitong 1/2 pork giniling, and then nag-slice na tayo ng pahaba nitong hotdog at cheese. Nag-shred din tayo ng cheese and in-slice natin ng maliliit itong red bell pepper. In-slice na din natin ng pa-moon shape itong ating egg, and to make it more healthier, nag-shred tayo dito ng 1 medium size ng carrot. We need fine ingredients, kaya instead na mag-slice-slice or maliliit, bumili na lang ako ng onion and garlic powder. And of course, kasama itong breadcrumbs sa main ingredients nga akong gikumot-kumot sa dakong kamot sa dughan mong pagkadako-dako sa gugma. Charis! Sa isang malaking bowl, pagsamahin na natin itong mga ingredients na na-prepare na natin kanina. Tulad nitong ground pork, yung carrots natin na nakashred, yung cheese natin na nakashred din, red bell pepper, itong ating onion and garlic powder, and lagyan na din natin ito ng paminta na powder. Lagyan natin ng mga seasonings tulad ng oyster sauce, ginisa mix, and kunting asin at asukal. Naglagay din pala ako ng 3 itlog at saka 250 grams na breadcrumbs. Bago ko din makalimutan, naglagay din pala ako dito ng raisins. Ito yung isa sa magpapadagdag ng lasa sa ating homemade embutido. Saka natin hinalo-halo ng malinis na kamay. Dito na tayo sa exciting part, guys. Yung foil pala na gagamitin natin is pahidan lang natin ng margarine para mas mabilis siyang matanggal pag lulutuin na natin siya. And ayan na, i-arrange lang natin base doon sa preference natin. Yun man ang usually na nakikita natin sa embutido. May hotdog, may cheese, and may itlog. Saka natin ito i-roll na paganito. Pag-lock naman, i-twist lang natin ang magkabilang dulo habang itong last ay iti-twist natin siya ng paloob, guys, para masiksik yung laman niya. O, diba? Sana all ducks. Wow! At yun na nga, guys, sa ating 1/2 na pork giniling ay nakagawa tayo ng 9 na malalaking embutido. To save time, nagpakulo na muna kami ng tubig dito sa heater, tsaka nilagay namin dito sa steamer bago namin inarrange itong nagawa natin na siyam na embutido. So, hindi na tayo magpapainit pa, guys, kasi mainit na yung tubig na nilagay natin dyan. Kaya, inapoy na lang namin siya ng naka-low na, kasi kukulo at kukulo na yan, guys. At pinakuluan namin siya ng 20 minutes. And then, nilagay namin siya sa ref nung tapos na yung 20 minutes. And ayan na, guys, ganyan na yung itsura niya, guys. So, pwede na natin siyang kainin kasi nga luto na yan, na steam na kasi yan. Pero mas maganda kung initin natin. So, pwede natin siyang ilagay sa oven or pwede din natin siyang iprito tulad nito. Kami, mahilig kami sa pinirito, kaya ito, gi-fried na lang namin siya instead of i-oven namin siya. Isa sa advantage ng ating homemade embutido, guys, is kontrolado natin yung mga ingredients. Tulad niyan, kung mapapansin nyo, hindi siya mabilis masunog kasi konti lang yung asukal or yung sugar na nilagay natin dyan. Yung nagpapatamis lang talaga dyan is yung carrots at saka yung raisins. Tapos, sigurado na wala itong preservatives and healthy siya kainin ng ating mga kids. At kung tatanungin niyo ako sa exact measurement ng ating mga ingredients, wala akong exact measurement, guys. Instinct ko lang talaga yan. Diba? Yan man tayo magaling mga babae. So, gamitin natin sa pagluluto yung instinct natin. In short, tansyahan lang talaga lahat yung ginawa ko dito. Gitansya ko lang lahat ng ingredients na hindi siya maging masyadong maalat and hindi din siya masyadong matamis. So, that's all for today's video. Please do follow, like, and share. Babush!